Hello! Good afternoon po, Ma'am Pauline. Ayan. Ang kausap po natin ay totoong pangalan ba to? Si Randy. Oh, Apo. sinabi ko na. Apo. Si Randy po ay 39 years old mula sa Bulacan. Randy, sabi mo kailangan mo ng kausap. Ano ba ang pinagdadaanan ni Randy? Ikwento mo na, i-heart to heart mo na yan kay Mama Colleen. Yun nga po, Ma'am. Bali po, Ma'am, meron po akong pinagdadaanan sa buhay niya dahil po nahihirapan na po ako talaga dahil meron po akong isang anak na pinag-aaral. Kaya lang po iniwanan kami nung bata dahil po sumama siya sa mga lalaki dahil sinasabi po niya. Okay, meron kang anak, tama ba? Opo. Si Randy, ikaw ay may asawa o partner? Opo. Ano doon, asawa o partner? Kalibin lang po, Ma'am. Live-in partner. Ilang taon kayong live-in partner? Bali po 6 years po. 6 years. Ayan, sa loob ng 6 na taon, ilan na yung anak ninyo? Isa lang po, Ma'am. Isa lang. Ang tanong ko, bakit umabot ng 6 years na hindi pa kayo nagpapakasal? Ma'am, siya po ang ayaw niya dahil sabi po niya, hindi naman daw po pinag-uusapan kung kasal ka o hindi dahil nasa pagsasama lang daw po yun. So, anong history? Ano yung background niya para hindi siya maniwala sa marriage? Ewan ko po, Ma'am, sa kanya. Basta yun na po sinasabi niya. Pumapayag naman po kahit po anong hirap, Ma'am. Ano po, bali, dinadaos ko na sabi ko, kahit sa huwis lang, magpakasal tayo. Sabi niya, ay ayaw niya daw talaga kasi pagkaro po oras na naikasal kami, taling-tali na siya sa akin. So ayaw niya magpatali? Opo. Aba. Pero ano yung pagkakakilala mo sa background ng pamilya niya? Siya ba ay galing sa broken family? Siya ba minsan nang naloko kaya ayaw nang maniwala sa kasal? O dati na ba siyang nakipag-live-in? Ano yung background ni partner? Ma'am, bali, ang pagkakaalam ko po sa background niya, sabi niya, meron siya dating kalibi na taga-probinsya rin. Sabi niya, binubugbog daw siya, kaya ayoko ikaw magpakasal. Ngayon magpapakasal na naman ako sa'yo. Ayoko. Kaya sabi ko, okay na rin. Kumain na rin po, Ma'am Pauline. Sige, okay na. Ang mahalaga, tayo nagkakaunawaan. Nung nagkanak po kami ng 2016, may tumawag po siya sa akin. Sabi po niya, hiwalayan ko na raw yung asawa niya at sila magsasama na ulit. Okay. Sabi ko po, sino ka? At sasabihin mo na hiwalayan ko yung kalibing ko. Hindi naman po kasi pwedeng sabihin na asawa ko siya dahil hindi naman kami talaga kasal. Ngayon po, tinanong ko sa kanya, kinonfirm ko po talaga doon sa babae kung sino po yung lalaki na yun. Sabi niya, yun daw po yung kinakasama niya dati na nagkaayos na sila. At meron ng hanap buhay na matino at nasa ibang bansa na daw. Sabi niya, iiwanan ko na sa iyo yung anak ko. Bahala na kayong mag-ama kung saan kayo kukuha na yung kakabuhay nyo. Ako sawa-sawa na ako sa hirap. Ayos, parang ano na nga, parang nag-iwan lang ng pusa sa tabi-tabi Okay. Opo. Nangyari ito anong taon? 2016 po. 2016. Ilang taon yung anak mo noon? Anak nyo noon? Ano po? Bali, 7 months pa lang po, Ma'am. 7 months? Iiwan niya sa'yo? Opo. Ang tanong ko, bukod sa anak niya sa'yo, may anak ba siya dun sa una? Hindi ko po, Ma'am, alam. Wala pong idea dahil masyado pong siya, malihim. Masyado po siyang, Nung time po na iniwanan na kami ng anak ko, nagmamakaawa po talaga ako sa kanya, umiiyak po talaga ako sa kanya. Sabi ko, kung kailangan kong magpalipin sa iyo at kailangan ko lumuhod, gagawin ko, wag mo lang kami iwanan ng anak ko dahil hindi ko kakayanin. Sabi niya, hindi, buo na daw decision na. Hindi ko na po, Ma'am, napigil. Noong pong time na tinitingnan ko pong yung anak ko,
sabi ko kakayanin kong buhayin Mm. dahil maayos naman po yung pamumuhay ko at nakakapagtinda po ako ng isda dito sa Hagunoy. Mm. Nung time po na nagtitinda ako ng isda, meron po akong customer na umiinom sila, nagiinom na sila, tinawag po nila ako. Sabi niya, meron ka bang tinda pang isda? Sabi ko, sir, meron pa po. Mm. Sige nga, binibenta mo nga ako ng mga 5 kilo. Sabi niya Mm. gano'n. Nung natimbang ko na po, ma'am, yung isda, hindi ko naman po talaga napansin, ma'am, na may hawak na bad wire na alambre. Yung alambre po bang may tusok-tusok na pinangbabakod po. Hinampas po sa mukha ko. Ooh. Okay. Paghampas po sa mukha ko, ma'am, tumama po sa dalawang mata ko, yung Okay. yung tulis. Oo. Kumbaga po, nakayod yung mata ko, nagkaroon po ng damage. Okay. Dinala po ako sa ospital. Sabi po sa akin nung doktor, maghintay ka lang ng mga 1 week o 1 month. Mawawala na paningin mo kasi malaki yung naging damage nung pagkakatusok ng bad wire sa mata mo. Umiiyak po ako, ma'am, talaga. Sa totoo lang po, talagang umiiyak po ako. Dahil po sinasabi ko, paano ko mabubuhay ang anak ko dahil 7 buwan pa lang po, ma'am, nung Time na yon. nung time na yun yung ano ko. Mm. Naghintay po ako ng mga 1 week. Talaga po totaling nawawala yung linaw ng mata ko. Dumididim na po. Hanggang sa po, nag 2 weeks, ma'am. Ayun na po, talagang nawala na. Sabi nung doktor, sorry, hindi ko na magagawa ng paraan yan kasi ang laki ng naging damage nung tumama sa mata mo. Pasensya ka na. Kung tanggapin mo na, kung kaya mo tanggapin yung sitwasyon mo. Pero anong nangyari? Hanggang po, Anong ginawa mo dun sa gumawa sa niya? Nakasuhan ba yan? Nakulong o ano? Wala lang. Ma'am, yun nga po ang hinahabol ko nung time na yun. Nung hinabol ko yun, yung po palang gumawa sa akin yun, dayo lang dito sa Hagunoy. Ang lakas Hindi naman. po Ano yun? taga Lasing rito lang? yun. Lasing? Opo. Ay, naku. Lasing po siya. Oh, and then? Hindi po siya tiga rito. Okay. Dayo lang po siya. Hindi mo siya nahabol. Opo. Grabe naman. Opo. Ngayon po, ma'am, sabi ko, bahala na kung ano magagawa kong para mabuhay ko lang anak ko. Kasi po, yung mga parents ko patay na. Ako lang po ang isang anak ng magulang ko. Wala ka mga tiya, tita, tito. Wala na po. Wala Okay. po. Bali po, ma'am, yung nalilinisan po ako ng pispan dito sa Hagunoy. Tapos po, minsan kung may magpapalinis po ng pispan dito sa amin, dinilinis ko po. Kahit po hindi ko alam na kung gaano kalalim, dinilinisin ko na po para maibuhay ko po doon sa anak ko at maibili ko ng diaper, gatas, at yung mga gamot po niya na pang-maintenance. Ngayon po ma'am talagang hirap na hirap po ako kasi sabi ko nga, hanggang sa tumatagal, lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa mata ko po. Dahil po sinabi ng doktor sa akin yan na pag oras na nagsasakit na yung mata mo, obligado nang tanggalin yung mata mo na yan. Kasi ang aapektuhan sa'yo, isip na. Sabi ko ba't kaya ako gano'n na hanggang ako yung nagtatagal, lalo naman bumibigat ng sitwasyon ko, wala naman po akong hanap buhay na pangsusuporta lagi sa anak ko. Sabi ko, paano kaya to? Lumalapit naman po ako, ma'am, sa LGU namin. Maparaya pa pong hinihingi sa aking requirements na kailangan na may medical certificate, may reseta, may ganito. Tapos pagka dumating na po ko doon, i-reject po nila ako. Kaya malaman po, tinamad na ako hanggang sa po, nagtindala lang po ako, ma'am, ng balot. Kaya lang po, dinadaya naman po din ako ng tao, ma'am. Kaya po sabi ko, paano ko mabubuhay yung anak ko kung ganito naman po. Ngayon po yung anak ko, magpipitong taon na po siya. Talaga po, ma'am, hirap na po talaga ako, ma'am. Ako po nagmamakaawa sa inyo na kung meron lang po tutulong sa akin na kapwa Pilipino ko na tulungan ako. Hirap na po talaga, ma'am. Hirap na po. Wala ka na bang contact doon kay kay live-in partner? Wala ba siyang pwedeng maitulong din para sa anak ma'am? mo? Wala na po. Okay. Kami po kasi nakikitirahan lang ng anak ko sa gilid ng pispan ng amo ko. Nakikitirahan lang po kami sa gilid ng pispan. Ginawa lang po kami ng isang kubo, isang patag. Yun lang po tirahan namin ng anak ko. Anong sabi ng amo mo? Tumutulong din si amo mo sa'yo? Kung meron po siyang papalinis, pagka wala po, wala rin po. Ako po ang gagawa ng paraan sa buhay namin mag-ama. Minsan po,
kasama ko po yung anak ko na mga lakal ng mga bote, sagdari po, ganyan po, ma'am. Oo. Ganito kuya, no, yung paglapit sa LGU, kasi meron talaga silang programa para sa katulad ng mga pinagdadaanan mo or yung mga medical needs mo. Siguro wag ka na lang tamarin na asikasuhin yun. Kasi meron talaga silang programa para sa mga katulad po na kapus po sa budget para sa pagpapagamot. Again, yung reseta naman po, may mga public hospital na pwedeng lapitan, tsatsagain nga lang talaga. Kasi, nako ha, tigil-tigilan ako ng mga nagbubulsa ng budget ng bayan ha. Again, meron po yan, kailangan mo lang tiyagain. Ngayon, yung nararanasan mo ngayon, naniniwala ko na madiskarte ka namang tao. Ipagpatuloy mo lang yan. Ipagpatuloy mo na kunin yung tiwala. Nawala. Teka lang. Oo, naputol. Tawagan uli natin si Kuya. Si Kuya Randy ng Hagonoy, Bulacan. Oo, ka-winner, no? Kapag ganyan po na may mga needs tayo, lalo na kung, ang tawag kasi indigent, diba? Yung wala tayong sapat na kakayahan. Oo. Again, may programa po ang gobyerno para dyan. Although, real talk, reality check, talaga nga naman pong mahirap, maproseso. Pero, may resulta. Teka, ako tatawag, kuya. Tumatawag din siya Oo, naniniwala naman ako na may resulta kung tsatsagain. Ayan, hello? Ako natatawag. Ako natatawag para hindi sayang load mo. Baba ko muna ha. Ayan, ako natatawag. Okay lang yung mga ka-winner. Pag mayroong kwento tayo dyan, na gusto mong usap tayo, puso sa puso, live on air, ako natatawag mga bebe ko. Okay? Para hindi na mabawasan yung mga load ninyo. Oo, may budget. Wow. Naka-unli. Bakit? Oo, ayan, tinatawagan na po natin siya. Sabi dito, pwede yan mamakulin i-refer. Oo, kay Senator or Axis, matutulungan siya niyan. Sabi dito, kay Senator Raffy. Hello? Hello po. Ayun. So, yun lang. Kailangan, again, ulitin ko lang, kasi nabanggit mo sa akin na tinamad ka na sa pagproseso, etc., etc., kapag may mga araw ka na wala ka namang gawa, tiyagain mo na lang. Kasi, again, may budget ang gobyerno para sa mga tulad mo. Okay? Opo. Kumbaga, kailangan mo lang, yung mga certificate naman na yan, pwede mong kunin yan public hospital Magpapaschedule ka lang talaga Kasi, kuya, yung kung hihingi tayo ng hihingi sa mga tao, isang araw lang yan. Pero yung gagawin mong pagsusumikap, yung magsusumikap ka despite kung ano yung problema mo sa buhay, yung diskarte na ipagpapatuloy mo, i-maintain mo yan, mabubuhay ka talaga sa mundong ito. 'Di ba? Kasi kunyari lang, may magbigay sa'yo isang araw. Kunyari, si tao A nagbigay ng tulong sa'yo, si tao B nagbigay ng tulong sa'yo. Hindi mo naman pwedeng araw-araw balikan si tao A at tao B. So, ang gusto kong i-advise sa'yo, ipagpatuloy mo yung diskarte mo. And naniniwala ako na lahat ng hirap mo, aanihin mo. Ganun naman ang buhay. Kailangan tayong lumaban at gawin mong inspirasyon, sabi mo nga, yung anak mo. And naniniwala ako. Kaya nga po, ma'am, minsan, pagka po nag-iisip po ako talaga ng pangit na gawin ko. Sabi ko po, magpakamatay na lang po. Wag na. Paano yung anak mo? Pagka po naririnig ko yung anak ko na umiiyak, yung tumatawa po siya dahil po yung anak ko, perfect po lagi siya sa school. Oh, yung galing. Sabi ko, ba't ako ganito na pinahihirapan ako ng tao, ng Panginoon? Meron ba ako talaga ng Diyos? Meron ba? Sabi mo nga, perfect lagi yung score ng anak mo, di ba? So, Randy, ibig sabihin, ang regalo mo ay yung anak mo. Yung mga nararanasan mo, ako sigurado ako malalampasan mo yan kung yung faith mo sa kanya hindi mawawala. So, laban ka lang, Randy. Huwag kang susuko. Naniniwala ako na lahat ng hirap mo mapapalitan pagdating ng panahon. Tutukan mo yung anak mo. Talagang sa totoo lang po talaga. Kaya po ako lang tumawag sa inyo. Dahil po talagang hirap na hirap po na ako talaga. Gusto ko na po mamahinga. Gusto ko nang
wag na ako magising sa umaga. Kaya lang po yung anak ko, iniisip ko paano buhay ng anak ko. Tama. Paano ba? Ito na lang yan, Randy eh. Inabandona na siya ng ina na dapat na mag-aalaga sa kanya. Inabandona siya ng isa niyang magulang. Pati ba naman Kaya ikaw po sana, mawawala, ma'am, 'di ba? kung matutulungan po sana ako ng listener niyo. Kayo na po bahala, ma'am, sa akin. Wala. Lapit ka sa LGU mo. Saan ba yung LGU nyo? Manawagan tayo kay Mayor. Malayo po, ma'am, dito sa amin. Kasi po nasa gitna kami ng bukid eh. Oo, patulong din tayo sa ano. Kasi sayang na wala kasi tayong hindi tayo wala tayong in action. Oo. Pero yun na lang, again, tiyagain mo yung sa LGU, lalo yung mag-eleksyon. Yung mga tumatakbo, ligawan natin. Sa barangay, oy. O, diba? Mas sila ngayon, mas galante sila ngayon. Oo. Ma'am, pwede ko po kayang ibigay yung number ko sa programa mo, no? Ano na lang siguro, wag mo nang ibigay kasi baka mamaya may mga scammer pa na kumontak sa'yo. Pag may nag-PM na lang sa akin, ibibigay ko na lang yung number mo. Ito rin yung number mo, tama? Apo. Pag may nag-PM... Kaya lang po, ma'am, wala po akong cellphone na yung matino na touchscreen na sinasabi. Hindi naman kailangan ng touchscreen. As long as nakakausap ka katulad ngayon, okay na yan. Opo. Oo. Talaga po, ma'am. Hirap na po talaga ako, ma'am. Hirap na po. Basta ako, kuya, gusto kong sabihin sa'yo na mahirap naman talaga. Totoo naman yun. Hindi namin ini-invalidate yung feeling mo na nahihirapan ka. Kasi hindi naman talaga biro na mag-isa ka lang, may anak ka pa, and challenging pa sa sitwasyon mo ngayon. Pero kuya, gusto kong sabihin sa'yo na manatili kang magdasal ka. Huwag mong isipin na may Diyos ba, wala bang Diyos. Lagi mong isipin na itong nararanasan mo ngayon, more rason para mas lalo kang lumapit kay Lord. Sinusubok niya lang yung faith niya sa'yo, and huwag kang bibitaw sa faith mo na yan. Kasi miracle can happen every day. Doon tayo maniwala. Siguro, wag nating isipin yung negatibo. Kasi ito yun, Kuya Randy, no? The more na iniisip natin yung negatibo, the more na yan ang na-attract natin eh. So ako, isipin mo positibo. Bukas, may makakain kami. Bukas, may panggamot ako. Bukas, mayroon akong trabaho para lalo kong matulungan yung sarili ko. And number 2, pagbutihin mo pa yung pagiging mabuting tao mo, pagbutihin mo yung trabaho mo para mas lalong dumami yung kukuha ng serbisyo mo at magtitiwala sa'yo. And sabi nga po, ma'am, nung anak ko sabi niya, Daddy, puro toyo na lang ulam natin dalawa. Sabi ko, kaya mo pagka tayo nagkaroon ng pera, bibili kita kahit ano gusto mo. Kaya lang, wala talaga ako, anak eh. Kasi po yung anak ko, hindi na po umuwi sa tanghali dahil malayo nga po yung eskwela ng anak ko. Ang ulam lang po niyan, pagbabaunin ko lang po siya minsan, yung pinirito na isda. Pagka po dating ng hapon yan, toyo po. Minsan kape, na ihahalo sa kanin lang yung kape. Sabi ko, pasensya ka na kung yan lang ang nakayanan ko dahil wala nga po akong hanap buhay. Talaga pong nagtitiis ako kahit po sila makakain. Kausapin mo yung amo mo sa fish pond, sa fish ba yon? Yung amo mo, kausapin mo lang, sabihin mo, boss, bigyan mo pa ako ng maraming trabaho pagbubutihin ko. Kunin mo lang yung loob, tapos referral, kung meron pa siyang mare-refer sa'yo, boss, kailangan ko pa ng trabaho, baka naman. Ligawan mo lang. Sabi dito, Mama Colleen, payo ko kay Kuya Randy, wag na wag tanungin kung pinaparusahan siya ng Diyos dahil mali yun. Sabi pa niya dito, isuko mo kuya sa Diyos lahat ng pasakit at bigat ng nararamdaman mo. Huwag panghinaan, gawing lakas ang anak mo para lumaban. Ayan, sabi ni Shane Fernandez ng Caloocan. Kuya Randy, again, alam ko, pumapasok na talaga sa utak mo, nasabi mo na rin na gusto mo na lang tapusin ang buhay mo. You have a wonderful gift, yung anak mo. Napakabait ng anak mo. Yan ang blessings mo. So sana panghawakan mo yung anak mo para maging rason para lumaban ka sa buhay. Again, pagsubok lang yan, Kuya Randy. Matatapos din to, okay? Opo.
Oo, laban ka lang kuya. Ngayon, kung merong magpa-private message sa akin para kunin ang number mo, sige ibibigay ko. Pero hindi ko pwedeng i-announce kasi publicly kasi ayoko din na maging rason para makontak ka ng mga manloloko. Sa panahon ngayon, maraming abusado. Okay? So Kuya Randy, ako, isasama kita sa prayers ko. Pangalawa, tutukan mo yung paglapit sa LGU sa inyong lugar. Huwag kang tamarin. Kung meron kang time, asikasuhin mo. Kasi again, meron silang budget at meron silang programa para sa tulad mo. Alright? Ngayon, subukan nating ilapit sa kung saan pa pwedeng ilapit pero hindi ako nangangako. Pero ang pangako ko sa'yo, isasama kita sa dasal ko, pati ang anak mo. Okay? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po din sa mga listener niyo na dumamay, ma'am po. Marami pa silang sausaw dito. Sabi nga dito, ang babae makate lang at mukhang pera. Hindi man lang naawa sa anak niya. Kuya, kaya mo yan? Buhayin mo yung anak mo. Alam mo, naiinis ako dyan sa live-in partner mo. Ang sarap niyang tsinelasin eh. Pero wala matagal na yun eh. Pero sana magparamdaman lang lalo na kung mayaman na siya, nakakaloka. Wala ka na talagang balita dyan sa live-in partner mo na yan. Wala na po, ma'am eh. Wala na po. Iyan mo na, pagpasa Diyos mo na lang. Ako, pray ka kuya ha, please. Wag mong ituloy yung binabalak mo, chichinilasin kita dyan. Para sa anak mo, alam mo, napakabuti ng anak mo. Gaya ng kinikwento mo, matataas ang grado, iniintindi niya. Alagaan mo lang yan. Someday, babawian ka ng anak mo sa mabuting ginagawa mo. Sa damay niyo sa akin, bahala na po ang Panginoon na magbalik sa inyo ng blessing sa inyo na patilisin na rin niyo po. Maraming salamat sa inyo. May nag-text pa dito, sabi dito, Kuya, lalaki ka, basta wala po kayong tinatapakan na ibang tao, go, 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 laban lang sa hamon ng buhay. Nakikita ka ng Diyos kung ano ang gagawin mong paraan, kung magiging matatag ka at mananampalataya ka sa Diyos. Lumapit ka lang sa LGU, Diyos na ang bahala sa'yo. I love you, Kuya. Again, mula naman yan sa nagsawsaw ngayon sa text line. So, yun. So, pakinggan, mamaya, abangan natin ano ba yung mga sawsaw nila. Again, pwede po kayo mag-text ha, kung, ayan, sa 0977-7000-915. Yan po yung number namin. I-text nyo po ako. And if you wanna reach Randy, again, text nyo lang po ako sa 0977-7000-915. Randy, please, huwag kang bibitaw. Please, lumaban ka para sa anak mo. Kung meron ka, may message ka ba para sa anak mo? Kung ano bang gusto mong i-message sa kanya? Kausapin mo siya. Ano ko po, ma'am, mahal na mahal ko po siya dahil po araw-gabi po kami magkasama ng anak ko. Mahirap man po o naman dinadamayan ako ng anak ko at hindi po ako iniwan sa lahat ng problema ko. Ako naman din po, ma'am, ganun din. Hindi ko po siya pababayaan kahit anong mahirap po. Kahit po magmukhang kawawa ako sa ibang tao. Huwag lang po siyang tumayo na kagaya na ibang bata. Mahal na mahal ko po kasi anak ko dahil po siya lang ang buhay ko eh. Pero kung wala po ang anak ko, bibigay po na talaga ako. Hirap na po talaga ako. Ayoko na po talagang mabuhay kung wala po anak ko eh. Pero kaya lang po lumalaban dahil sa anak ko. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. At hindi mo ito nakikita ngayon. O ano mo yan yung tsura mo. Mahal na mahal kita. Maglalabang kita kahit kaninong tao. Ayan, Kuya Randy mahal na mahal mo ang anak mo, kaya lumaban ka para sa anak mo. Ang pinakamagandang regalo sa iyo ng Panginoon ang anak mo. At naniniwala ako sa pagmamahal mong yan, ibabalik niya yan sa iyo pagdating ng panahon. Ka-winner! Yan po ang kwento ni Randy dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Bigyan natin siya ng pampalakas ng loob. Kasi alam ko kailangan lang din naman talaga ng kausap din ni Randy. And again, mag-text lang po 0977-7000-915.
Alright, maraming salamat, Randy. And Salamat. we will pray for you para sa kalakasan mo, para sa paggaling mo. At please, laban lang. Alright? Salamat po sa inyo sa po sa mga listener niyo. Bahala na po ang Panginoon na magbalik sa inyo ng blessing. Alright. Maraming salamat, Randy. Ingat ka palagi. Salamat po. Ka-winner, once again, yan po ang kwento ni Randy dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.